Alright, let's break this down. Real talk. Genesis 4, verses 1 to 4, sets the stage. Cain, the firstborn, is out there grinding as a farmer, tilling the ground, sweating, waiting for crops. Abel, the younger, is a shepherd, just tending sheep. When it's time to bring an offering to God, Cain brings fruit from the ground, the result of his hard labor. Abel brings the firstlings, the best of his flock. Now, here's the wild part. God respects Abel's offering, but not Cain's. That's when Cain gets heated, very wroth, the Bible says. Why? Because from a human perspective, Cain's job was harder. Farming back then wasn't easy. No tractors, no fancy tools, just raw sweat and patience. Abel's job, by comparison, seemed easier. Sheep breed, you bring a lamb. So why did God accept Abel's and not Cain's? Let's talk about Abel's name. In Hebrew, Abel Hevel literally means vapor, vanity, or worthless. Here, one moment, gone the next. It's like your breath on a cold day. There, then gone. That's a heavy name to carry. But God still respected Abel's offering. The point isn't about who worked harder or who had the tougher job. It's about what God was looking for. Abel brought a lamb, a blood sacrifice, which points to Jesus, the Lamb of God. Cain brought the fruit of the ground, which, after the curse in Genesis 3, represents man's own effort, his own works. Cain's anger wasn't just about rejection. It was about feeling like his best wasn't good enough. He poured himself into that offering. But God was showing that salvation and acceptance aren't about our sweat or our works. It's about faith in what God provides. That's why Cain's countenance fell. He was crushed, confused, and furious. Sa Genesis 4 versikulo 4 hanggang 5 kay JB, at nagkaroon ng paggalang ang Panginoon kay Abel at sa kanyang handog. Ngunit kay Cain at sa kanyang handog ay hindi siya nagkaroon ng paggalang. At nagalit ng labis si Cain at nalungkot ang kanyang mukha. Sige, pag-usapan natin ito, seryosong usapan. Ang Genesis 4, talata 1 hanggang 4, ang nagtatakda ng tagpuan. Si Cain ang panganay ay nagtatrabaho sa bukid bilang magsasaka, nagbubungkal ng lupa, nagpapawis at naghihintay ng anisi. Abel ang nakabatay, isang pastol, nag-aalaga lang ng tupa. Kapag oras na para magdala ng handog sa Diyos, si Cain ay nagdadala ng prutas mula sa lupa, bunga ng kanyang masipag na pagtatrabaho. Si Abel ay nagdala ng mga unang bunga, ang pinakamagagandang hayop mula sa kanyang kawan. Ngayon, ito ang nakakabaliw na bahagi. Iginagalang ng Diyos ang handog ni Abel, pero hindi ang kay Cain. Doon nagalit si Cain. Labis na nagalit, sabi ng Biblia. Bakit? Dahil mula sa pananaw ng tao, mas mahirap ang trabaho ni Cain. Hindi madali ang pagsasaka.
natin ang pangalan ni Abel sa Hebreo. Ang Abel na Hebel ay literal na nangangahulugang singaw, kawalan ng kabuluhan o walang halaga. Narito sa isang sandali, wala na sa susunod. Parang hininga mo sa malamig na araw, nandyan tapos wala na. Mabigat na pangalan yan para dalhin, pero iginagalang pa rin ng Diyos ang handog ni Abel. Ang punto ay hindi kung sino ang mas nagtrabaho ng mas mahirap o kung sino ang mas mahirap ang trabaho. Ito ay tungkol sa kung ano ang hinahanap ng Diyos. Nagdala si Abel ng kordero, isang sakripisyo ng dugo na tumutukoy kay Jesus. Ang kordero ng Diyos, dinala ni Cain ang bunga ng lupa na pagkatapos ng sumpa. Sa Genesis 3 ay kumakartawan sa sariling pagsisikap ng tao, sa sarili niyang mga gawa. Ang galit ni Cain ay hindi lang dahil sa pagtanggi, kundi dahil sa pakiramdam na hindi sapat ang kanyang pinakamahusay. Ibuhos niya ang sarili niya sa handog na iyon, ngunit ipinakita ng Diyos na ang kaligtasan at pagtanggap ay hindi